Praise God. So tayo po ay yumuko panandalian, tayo po ay manalangin para po sa paghingi ng tulong at gabay sa ating pong Panginoon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Panginoon, minsan pa nagpupulit nagpapasalamat po kami sa inyo sa umaga na ito. Salamat o Diyos na ang bawat isa ay idinako po ninyo sa lugar po na ito. Bagamat masama ang panahon, ikaw ay nananatiling mabuti pa rin sa amin. Na ikaw po, O Diyos, ang nagpala at nag-ingat sa bawat isa, papunta po rito, at yung pong pananabik ng pakikinig ng inyong pong mga salita, ang patuloy na iligay po ninyo sa puso ng bawat isa po sa amin, upang ang lahat ng mga salita na to na amin po mapakikinggan ay magsilbing binhi na tutubo bilang pananampalataya sa inyo, upang sa amin pong paglakad sa araw-araw, ay patuloy kaming magiging mananagumpay sapagkat ikaw, ang inyong pong kapangyarihan, ang siyang nangunguna sa bawat sa amin. We thank you, Father God. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang title po ng ating pong pag-uusapan sa umaga po na ito is Servant Leadership. Servant Leadership. So, if you remember, last week, ay ang ating pong pinag-aralan, yung pong patungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo, na nakita po natin na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay pumarito po sa mundo upang iligtas ang kanyang mga tinawag. Kanya pong ipinagkaloob ang kanya pong buhay sa bawat isa po sa atin, bagamat tayo po ay hindi karapat-dapat, at ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang hindi lang basta tayo po ay linisin sa ating pong mga karumihan, kundi tayo po ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan at makapiling siya doon po sa langit na ipinangako po niya sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. At last Sunday, ganun din po, ay nakita po natin that these people are divided, that even though na nakita po nila ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, pinagaling ang mga may karamdaman, ang kapansanan, at maging ang kanya pong kaibigan na si Lazaro mula sa mga patay ay kanyang muling binuhay. Bagamat hindi po lahat sila ay naniwala sa ating pong Panginoong Jesucristo, hati ang kanila pong mga puso. Natutunan po natin na hindi po basihan na ang yung pong pagsunod o yung pong pagkasama lagi ang Panginoong Jesucristo, or lagi kang sumasama sa mga Kristiyano, lagi kang nagsisimba, lagi kang nakikinig, or lagi kang narito, ay palatandaan na ikaw ay tunay na nananampalataya. Sapagkat ngayong pong umaga po na to, ay makikita po natin na bagamat meron pong isa sa kanya pong mga apostol, na bagamat for 3 years na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay namalagi sa kanyang piling, meron pa rin isa na hindi po naniwala sa ating pong Panginoon. Ano po ang palatandaan na ikaw talaga ay nananampalataya sa Panginoon? Alam po ninyo kung ano yon? Ito po ay yung pong pagbibigay ng iyong buong pagtitiwala sa ating pong Diyos. Ang sabi po ng Biblia, maging ang kaaway ay nananampalataya rin. Sabi doon, nanginginig pa. Subalit ang kaaway, hindi siya nagtitiwala. At hindi niya pinagkakatiwala ang kanyang sarili sa Diyos. Tayo po ba ay pinagkakatiwala po natin ang ating po mga sarili sa Panginoon? Amen. So ngayon po, umaga po na to, ay bilang pagpapatuloy ng ating pong series, in chapter 12, dito na po natapos ang siya pong public ministry ng ating pong Panginoong Jesucristo in the book of John, sa chapter 12. Lahat po ng kanyang ginawa publicly, dito po nagtapos sa chapter 12. So kung mapapansin po ninyo, ang kausap po niya in chapter 12, yung pong public, nagpagaling siya sa mga ikaramdaman from chapter 12 going down, siya po ay nagpahayag ng mabuting balita sa lahat ng mga tao, no? From chapter 12 going down. At pagkatapos po na ito, in chapter 13, ay mag-i-start na po tayo doon po sa kanyang private ministry
na kung saan ang kanya na lamang pong mga kausap po dito at kasama ay walang iba kundi ang kanyang pong mga apostol. At ngayon pong part na to ng ating pong pag-aaralan ay ito po ay Thursday na. Okay? So kung naalala po ninyo, last Sunday, pinag-usapan po natin is that nag-start po tayo doon po sa Linggo ng Palaspas. And then, isang maikling timeline, ipakita po natin, last Sunday, yung pong triumphal entry into Jerusalem, yun po ay nakita po natin in John chapter 12. And then, doon po sa mga synoptic gospels. So pagka po sinabing synoptic, sabihin po ninyo synoptic. Yan. Yung pong mga synoptic gospels ay yung pong Matthew, Mark, and Luke. Okay? So, pag sinabi pong synoptic, ang ibig sabihin po nito, that they have viewed together, they have seen together, na kung saan ito pong tatlong gospel po na ito ay halos magkakapareha, actually pare-pareho yung kanila pong mga pagkakasulat. Yung po yung tinatawag na synoptic gospels. So, doon po sa Monday, according to po sa Synoptic Gospels, ito po ay yung pong paglilinis sa temple na hindi po ipinakita ni Book of John. And then, pagdating po ng Tuesday, yung pong publikong pagtuturo ni Jesus, na kung saan dito nagtatapos ang kanya pong public ministry in John chapter 12. Okay? So, last Sunday yun, natapos na po tayo sa chapter 12. And right now, ay Thursday na tayo. While dito po sa Wednesday, yung pong Miyerkules, ay wala pong gaano pong detalye na ibinigay kung ano ang nangyari sa panahon na ito, sa araw na ito, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong binigay na detail. So, ang sabi po ng mga scholars is that malamang ito po ay panahon ng paghahanda ng kanya pong pribadong pananatili doon po sa lugar malapit sa Jerusalem, which is called Bethany. So yun po yung Wednesday. And then, of course, pagkatapos po ng Wednesday ay Thursday. Very good. So pagkatapos po ng Wednesday is Thursday, na kung saan ito pong Thursday po na ito, sa kinagabihan ng chapter 13, ito po ay yung pong paghuhugas ng paanan ng mga apostol, yung pong huling kapunan, yung pag-aanunsyo ng pagtataksil ni Judas. Yun po yung titingnan natin mamaya. And then, makikita din po natin dito yung pong bagong utos na nagmumula sa ating pong Panginoon na tayo po ay mag-ibigan. And of course, yung pong upper room discourse na nagturo, pahayag ang ating pong Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga halagad, and then yung pong high priestly prayer in John chapter 17. So yung po yung mga nangyari sa gabi ng Thursday. So marami po kayong makikitang detail sa Thursday po na ito. Kasama po na dito, sakop yung pag-aaralan po natin ngayon. And then, of course, pagdating ng Friday, sila po ay nasa Gethsemane. Alam naman natin po kung ano nangyari sa Gethsemane. Nanalangin ng ating pong Panginoon at doon po ay dinakip ang ating pong Panginoong Jesucristo, nilitis, and at the same time pinako sa krus. At siya po ay namatay sa araw ng Biyernes. Pagdating ng Sabado, sabi nila, bawal masugatan kasi hindi daw gagaling dahil patay ang Diyos. Totoo po ba yun? Okay, nowhere in the scripture na binanggit po yun. But, the good news is, after this death of Jesus Christ on Friday, on the third day, nung ikatlong araw, ang ating pong Panginoong Jesucristo in John chapter 20 na pag-aaralan po natin, ay ang kanyang muling pagkabuhay. And that's a good news for all of us. Ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi po nanatili sa mga patay, kundi siya po ay muling mabubuhay. Kaya nga po, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, ganun din po sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya na ang pangako ng Panginoon is glorification. A glorified body na
na ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So let's start in verse 1, John chapter 13. Ang sabi po doon, bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. So, katulad po ng binanggit po natin kanina na ang araw na ito ay Thursday ng gabi, na binanggit po na ito po ay bago ang feast nung pong Passover. So, kailan nga po ba nagsisimula ang feast ng Passover? Ang sabi po ng mga dalubhasa, sa schedule po nila, ito po ay nag-i-start sa paglubog ng araw ng Biyernes, na kung saan ito rin po ay pinagdiriwang na simula ng Sabat sa kalendar ng mga Jewish. Alam po ninyo mga kapatid, sa tagpo po na ito na tinignan po natin, ang sabi po niya na yung pong mga sariling kanya na nasa sanlibutan ay minahal ng Panginoong Jesucristo, and until now ay minamahal ng Panginoon hanggang sa katapusan. Ito po ay pagpapakita na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Na kung papaano na ang Diyos na minahal ka noong una mo siyang natagpuan, nang una kang binago ng Diyos. Actually, ikaw ang natagpuan ng Panginoon. Na una kang tinawag ng Diyos hanggang ngayon, ikaw ay kanyang minamahal. Kaya't kung minamahal niya tayo noon, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang pag-ibig sa atin. At ang pag-ibig po na yon na pinagkakaloob niya sa lahat ng kanyang mga pinili, sa lahat ng kanya pong mga hinirang, ay hanggang sa walang hanggan. Amen po mga kapatid. At ang sabi po doon sa verse 2, ng oras ng hapunan, iniligay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, na ipagkanulo siya. So ito na po yun, yung pong binabanggit ko po sa inyo kanina, na bagamat for 3 years sa ministeryo ng ating pong Panginoong Jesucristo, ilang taon po ba ang ating pong Panginoong Jesucristo nung siya po ay nag-start? How old is Jesus Christ nung siya po ay nag-start ng ministry? Very good, 30 years old. At ngayon po, sa tagpo po na ito, siya po ay 33. So for 3 years, na ito pong si Judas ay kasama, kapiling ng Panginoon, kasama ng mga ibang apostol, bagamat ang sabi po ng salita ng Diyos in the book of John ay hindi siya naniwala. Na dito din natin makikita na ang diablo mismo ang naglagay sa puso ni Judas ng isang motibo na ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. No? Ang diablo, ang siyang nagbibigay ng idea is just that yung pong tao na siya pong tinutokso ng diablo ay meron pong pagkakataon upang kontrolin, pigilan ang kanyang sarili upang ang ginagawa ng kaaway ay umalis sa kanya. Okay? Huwag po nating isipin na ito pong pagkakanulo po na ito ay ang buong dahilan lamang ay dahil si Satanas. Ang nangyari lamang po dito is just that si Satanas, ibinigay niya yung isa pong idea, yung isa pong motibo doon kay Judas para ipagkanulo si Jesus, subalit si Judas pa rin ang siya pong what? May pagpipigil sa kanyang sarili upang pigilan ito para hindi mapangyari yung ninanais ng kaaway. Kuminsan kasi, sinisisi natin sa lahat sa kaaway. Yung kaaway kasi, pinakita pa sa akin. Hindi na nga ako nanonood yan, biglang nakita ko sa advertisement. Tuloy, nanood na naman ako. Kadalasan ganun po tayo. Sinisisi natin yung kalaban, yung kaaway, na siya ang punot dulo ng lahat ng mga nangyayari po sa atin, whereas in the first place, tayo po
ang meron pong control sa katawan po na ito. Ang point lang is, meron pong tinatawag na kahinaan tayo. Kaya po yung kahinaan po na yon, kailangan mapalakas po natin sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng James, resist the devil and he will flee from you. Pagka natetempt ka, in Jesus' name. Pagka mayroong tumutukso sa iyo, parang kapag ka halimbawa ay mayroong nagsasabi sa sarili mo na ito ang gawin mo at alam ko pong ito ay masama, resist it in Jesus' name and then kneel down and pray. Para ikaw ay magiging mananagumpay. Huwag niyong sabihin sa tukso, na sabihin mo sa kanya, tukso, layuan mo ako dahil hindi kanya lalayuan, yayakapin ka niya. Hanggang sa ikaw ay malubog at malunod sa tukso po na ito at hanggang sa hindi mo nararamdaman, ikaw ay lubog na pala. Talunan sa harap ng kaaway. Subalit, meron po tayong kalakasan mula sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya po ang lahat ng mga mananampalataya nung sila po ay nanampalataya sa Panginoon ay pinagkalooban ng banal na Espiritu ng Diyos upang ating pong mapagtagumpayan ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa atin. The Lord has given us the fruit of the Spirit para po mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga gawa ng kasamaan. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Sabihin po ninyo, self-control. Diyan tayo mahina sa self-control. Madaling sabihin na we have love. Madaling sabihin na we are kind, we are good, and everything. Pero alam po ninyo, ang halatang wala tayo, self-control. Lalo na sa mga driver dito. Di ba? So, ganun po. Hindi po natin po pwedeng sabihin na ang lahat ng to ay dahil sa kaway walang part si Judas. In the first place, he has this, yung pong dapat na nako-convict siya dahil for 3 years, kasama niya ang Panginoon, na for 3 years, siya po ay nagpapailalim kasama ang mga apostol doon po sa katuruan ng Panginoon sa kanya. Pero hindi po nga talaga sukatan ang tagal. Even the greatest teacher, meron pa rin talagang hindi sumunod. Kaya nga sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 13, huwag sabihin ng sino man na kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Diba? Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama. At hindi rin siya nanunukso sa sino man. Amen? Alam po ninyo, because by default, if you are not in Christ, by default, tuksong-tukso ka talaga. Nung wala pa tayo sa Panginoon, di ba? Kahit na, ano pa yan, sige, let's get it on. Lahat ng mga gustong-gusto pa nga natin Pag-dating the red light, feeling natin macho kapag tayo po ay hindi nahuli ng mga MMDA, kapag tayo po ay sumuway sa traffic and everything. Diba? Pero ngayon, na ikaw ay nasa Panginoon na, there's something inside you and that is the Holy Spirit who is talking to you, who is telling you, na nagsasabi sa iyo, Bro Dennis, puso mo, baka mapingasan ng krus. Diba? So, ganun po mga kapatid. That is why, because of the power of the Holy Spirit, what we are doing right now, yung pong self-control po na yan, yung pong nag-iisip na tayo ngayon bago nating gawin ang mga bagay na ito, that's because of the Holy Spirit who is within us.
Pastor, yung kapitbahay ko, talagang ganito, ganyan, ganyan. Meron akong ka-IG kami, nag-IG po kami. Talagang yung kapitbahay niya, talagang, alam niyo yun, best friend among all the best friend. Sabi namin, invite natin sa IG. Ay, nako, Pastor. Hindi ko lang alam, Pastor. Pero sige, invite po namin. Amen? Di ba? Napa-amen tayo. Ganun po, di ba? Pinipigilan ng Panginoon ang ating pong mga sarili. And that's because of the Holy Spirit. Because in the first place, kung tayo lang ang gagawa, hindi natin kayang mapagtagumpayan ito. Subalit, dahil nandyan ang Panginoon, nandyan ang banal na Espiritu na namamalagi sa iyo, kaya mo nang maging mananagumpay sa tulong at kalakasan ng Panginoong Jesucristo. And then in verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. So this time, pinapakita po ng mga salita po na ito ng ating Panginoong Jesucristo is all-powerful. He is sovereign above anything else. Kaya nga, ganun din po sinabi po sa Matthew chapter 11, sabi doon, ang lahat ng mga bagay binigay na sa akin ng aking Ama. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at sino mang piliin ng anak ay pagpahayagan niya. And even in Apocalypse, Revelation po ito. Baka first time po ninyong makita. Naisama ko ba? In Revelation chapter 2 verse 27, ang sabi doon, at sila'y pangungunahan niya sa pamamagitan ng isang pamalong bakal gaya ng pagdurog ng mga palayok. Na makikita po natin na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay Diyos. Siya ay Diyos. And then in verse 4, kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan. Okay? So sama-sama sila, pagkatapos sa maghapunan, tumindig ang ating Panginoong Jesucristo, itinabi ang kanyang damit. Okay, ano ibig sabihin ng itinabi ang kanyang damit? Normally kasi, ang suot-suot nila, kung nakakita po na kayo, yung pong abaya ang tawag dun sa ano. Okay, so hindi ko lang maalala kung ano yung tawag nila dun. Is that yung damit po niya, at tinanggal po niya yon at itinabi, and then ang natira nila po yung panloob. Okay? And then ang sabi po doon, tinabi niya ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis niya sa kanyang sarili. Okay? And then in verse 5, pagkatapos, siya po ay nagsalin ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa ating Panginoong Jesucristo. So this time, sa kultura po ng mga Hudyo, alam po ninyo, nung panahon na ito, yung pong paghuhugas ng paa ay isa pong karaniwang gawain sa pagpapakita ng hospitality or pagtanggap sa isa pong panauhin. In their time, it is normal. Because yung pong mga time na yon, wala pa naman nakasuot ng boots. Hindi pa rin uso ang yung pong mataas na bota, no? Kundi ang mga tao po kadalasan ay mga naka-sandals, yung pong mga tao, and of course, maalikabok at maputik yung kanila pong mga dinaraanan. So wala pa rin namang mga vehicles nung time na yun. Kadalasan, ang mga tao po ay lumilipad. Hindi po, naglalakad. Yung mga tao, nagiting kayo, na-praise yan. So, naglalakad po sila. Okay? So, karaniwang ang ginagawa po ng pinakamababang alipin o yung pong isang pinakamababang lingkod ay yung pong paghuhugas ng paa ng mga bisita. Okay? So, ganun po sa culture nila. So, ibig sabihin, kung halimbawa, dumalaw ka doon sa kaibigan mo nung time na yon at ikaw po ay guest at meron po silang siya pong alipin na tagahugas ng paa, pagdating mo doon, hindi mo na kailangan yung pupo or whatsoever, kundi meron pong isang maghuhugas ng paa mo. So, nung time po na yan. No? At
Minsan po, tubig lang yung pong binibigay doon po sa mga dumarating. Okay? Upang ang mangyayari, kanya-kanyang hugas kung wala pong taga-hugas. Kaya po, ito pong ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo ay hindi lang basta simpleng bagay, kundi bilang guro, bilang Panginoon, ay ginawa po niya ang isang karaniwang iniuugnay sa isang mababang lingkod. So nakita po natin ang pagpapakumbaba ng ating pong Panginoong Jesucristo. At hindi po ito, alam po ninyo, hindi yun ang nakakagulat dito. Kundi, ang nakakagulat dito, hindi patungkol doon sa hinugasan Kundi, ang nakakagulat dito ay kung sino yung naghugas ng paanan nila. Remember, na ang naghugas ng paanan nila ay walang iba, kundi isang Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanilang mismong guro, ang naghugas ng kanilang paanan. Na-experience nyo na ba yan? Na-experience nyo na ba yan na pagdating nyo sa isang bahay, bigla kayong sasalubungin ng timba at tabo, tapos bubuhusan ka sa ulo, di ba? Tapos sasabihin niya, Brother Raymond, sandali lang, hugasan ko muna yung paa mo. Basta wala kang alipunga. Ganun ba? Hindi, okay lang yung hugasan ko yung paa mo. Kamamanicure ko naman kahapon Okay lang yan. Diba? Pero sa ating Panginoong Jesucristo, ang isa pang nakakagulat dito, ay hindi niya pinili kung kaninong paa ang kanyang huhugasan among the 12. Na kahit na yung mismong alam niya na magkakanulo sa kanya, ay isinama niya sa kanyang mga hinugasan. Kaya ba natin gawin yun? Yung alam mo na kapag ka nakatalikod ka ay kung ano-anong mga sinabi sa'yo. So sinasabi sa'yo, kaya mo pa rin ba siyang paglingkuran? Kaya pa rin ba nating patuloyin sa ating pong bahay at pakainin sa ating bahay yung pong isang tao na talagang yumurak sa iyong pagkatao? Amen. Hello. Hello pala. Hello. Parang nag-isip kayo Pastor, chinichismis ako nito si Jesus Christ. Alam po ninyo, si Jesus Christ, alam niya, nung time na to, from the very beginning, na sa pagdating pa lamang ni Judas, alam niya kung ano na ang puso ni Judas at kung ano ang gagawin ni Judas na pagtataksil sa kanya. And yet, sa lahat ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga pagpapakain, sa lahat ng mga biyaya na kanila pong tinatanggap, si Judas kasama po doon. Kasama sa ayuda. And until this moment, actually, ang pinaka-last moment ng blessing na matatanggap ni Judas kay Jesus Christ ay yung pong tinapay na iaabot sa kanya. And then after that, umalis na si Judas. That's the very last. This time, ang matindi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo ay kahit na yung isang tao na alam niya na magiging dahilan ng kanyang kamatayan, still, hinugasan niya yung kanyang paanan. Sino sa mga tao sa tingin mo ang pinaka nakagawa sa iyo nang hindi mo matanggap? Alam po ninyo kung ang ating Panginoong Jesucristo ay handang tinanggap si Judas, ganun din po ay tinuturuan po tayo na itong mga tao po na ito ay handa po nating patawarin at patuloy na tanggapin sa ating po mga buhay.
Although, yung pong wisdom naroon na, you have all the wisdom to know the things that you need to do after this. Pero not necessarily na gaganti tayo sa Kanya. Diba? Kung siniraan ka, go on. Bahala siya. Pero wag tayong gumante. Ang Panginoon, di siya gumante. Kaya nga, sabi niya, nung Sunday, sabi niya, hindi ako mag-uusga sa inyo. It is the Word of God ang siyang mag-judge sa inyo. So therefore, kung meron man na gumawa sa inyo ng hindi maganda, hindi nyo kailangang mag-retaliate everywhere. Hindi nyo kailangan gawin yun, kundi hayaan ang Panginoon na siya ang gumawa ng nararapat doon sa taong ngayon. Kailangan natin gawin ay, manalangin. Pastor, sinasabi mo lang yan kasi wala namang nangyari sa iyong ganyan. Ganun po ba? Kahit dumating yung time sa atin na gano'n, ang gawin natin, lumuhod sa Panginoon. Tahimik kayo mga kapatid. Nag-iisip kayo kung sino yung Judas na yan. Hindi, Pastor. Basta ako. Hindi po. Okay? Tinuturuan tayo magpatawad ng Panginoon. Tanggapin pa rin itong mga tao na to. Although, the friendship is not the same anymore, yung pong pagpapatawad doesn't mean that everything will, babalik sa dati lahat. Of course not. Pero, yung pong paglalet go of those things na ginawa sa iyong hindi maganda, yun po yung kaya nating kontrolin. Amen po mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na. Lumapit siya kay Simon Pedro. Ito na, in verse 9. Nung nag-uugas sila, hinugasan na lahat. Pagdating kay Pedro, ito po yung nangyari. Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sabi ni Simon Pedro, no? At sumagot sa kanya si Jesus, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga to. At sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sabi ni Pedro, no? Kasi nga naman, para nakikita ni Pedro na, nakakahiya naman eh. Panginoon kita, tapos huhugasan mo yung paa ko? Di ba? Parang nakakahiya naman yun. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ ito, kung hindi kita, tingnan nyo ito sabi ni Jesus Christ kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Yan ang sabi ni Jesus. And then, nung marinig ni Pedro, yung sinabi ni Jesus, ang sabi niya ay ganito, Panginoon, hindi ang aking paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo ay hugasan mo na rin. Gusto niya, para sinasabi niya, Lord, paliguan mo na ako. Hindi pala. Ang ibig sabihin ng paghuhugas mo ng paa. Di ba? So, ibig sabihin, maganda naman yung kanyang idea. Di ba? Na sinabi niya, yung pong sinabi ng Panginoon na kapag hindi ko hinugasan ng paa mo, wala kang magiging bahagi sa akin. Of course, si Pedro, gustong-gusto niyang makibahagi sa katawan ni Kristo. Di ba? Alam po ba ninyo, yun ganun si Pedro, ganun katindi yung kanya pong enthusiasm. No? At sa tagpo po na ito, nung sabi ng Panginoon, na wala kang magiging part sa akin, Panginoon, kung ganun din pala, paliguan mo na ako. Ang sabi ganun ni Pedro. Alam po ninyo mga kapatid, ang paghuhugas ng Panginoong Jesucristo sa kanila pong mga paa ay isang simbolo ng spiritual cleansing. Yung pong spiritual na paglilinis sa bawat isa sa kanila. Kaya nga sabi doon, kung hindi kita huhugasan, wala kang magiging bahagi sa akin. Kaya nga po, mga kapatid,
Ang tunay na kabahagi sa katawan ni Jesus ay yung mga nilinis na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Noong sinasabi ni Pedro o sinabi ni Jesus Christ na kung hindi ko lilinisan ang paanan mo, you will have no part with me because sa lahat ng mga nilinis ng ating Panginoong Jesucristo, sila lamang yung kabahagi ng katawan ni Kristo. Ang tunay na iglesia. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, kapag ang isang tao ay walang pananampalataya kay Kristo, hindi siya part ng pamilya ng Diyos. Hello? Kaya napaka-importante na tayo po ay may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Okay? And then in verse 10 to 11, sinabi sa kanya ni Jesus, kasi nga sabi niya, Panginoon, paliguan mo na ako, kung ganun din pala. Pati ang aking kamay, pati ang aking ulo, ay hugasan mo na rin. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, ang napaliguan na, ano daw po? Ay magbabalaw na lang. Yung ba yung sinabi? Hindi po. Ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa. Okay. Sapagkat, bakit daw? Siya ay malinis ng lubusan. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sino kaya yung hindi na yon? Okay, sa next na lang po yun, next sermons. Sabi niya, kayo'y nilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya. At kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malinis. So sa tagpo po na ito, makikita po natin na ang kalinisan ay matatagpuan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So this time, makikita po natin na alam ni Kristo yung pong patungkol kay Judas that for how many years nakasakasama niya ang ating Panginoon, hindi siya nanampalataya. And then in verse 8 to 9 ng Acts, sabi doon, at ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo, tulad ng nangyari sa atin at tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, tayo po na mga hindi nakapiling ang ating Panginoong Jesucristo ay nilinis ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po ng Book of Acts, sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung sino man, ang sabi po doon, na nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, it only means na hindi mo na kailangang linisin pa ulit. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay hugasan ang iyong what? Ang iyong paanan. So anong ibig sabihin po nito? There are two situations. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay nilinis niya sa kabuuan, and that's what you call justification. Sabihin po ninyo, justification. Paglilinis, matuwid, ginagawang matuwid ng Panginoon. But this time, that you are justified sa harapan ng Panginoon, okay, after that justification, ay meron pong tinatawag na sanctification or yung pong pagbabanal ng Diyos. Na kung saan after that justification, no, hindi pa naman tayo mga patay. Kundi sa ating mga buhay, nagkakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Sino po dito na hindi na nagkakasala kasi nagsisimba na linggo-linggo? Taas ng kamay. Ako lang kasi hindi
Di po, biro lang. Lahat po tayo ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Di ba? Aminin po natin. But the good thing is, ang sabi ng Panginoon, hindi mo na kailangan sabihin sa Panginoon na, Lord, tinatanggap kita ulit kasi nawala yung nawala yung aking justification. Nawala yung paglilinis mo. Tinatanggap kita ulit bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas, and then meron pa mga prayer and everything. E di ang gagawin ko niya, mayat-maya ako tatanggap sa Panginoon. Kasi mayat-maya tayo, nagkakasala po tayo, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. Kaya hindi po tama yung pagtuturo na sinasabi ng ilan, na sinasabi na kapag ikaw ay nagkasala, nawawala ang iyong kaligtasan. Nawawala ang iyong katuwiran. Kasi kung ang iyong puso o ang iyong kaisipan ay ganun po na sinasabi, na kapag ikaw ay nagkasala, nawawala sa iyo ang kaligtasan o ang katuwiran sa harapan ng Diyos, for sure, mayat-maya, kailangan mong tumanggap muli sa ating pong Panginoon. Kasi lagi naman tayong nagkakasala. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano in the process of sanctification is this. No? Binabanal tayo ng Diyos araw-araw na kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, nagsisisi tayo. Yun naman ang isang palatandaan ng isang tunay na Kristiyano na nilinis na ng Diyos, ayaw niya na maging marumi. Kaya ang gagawin niya, sa paglakad niya, araw-araw, kung ano-anong natatapakan niya, mabato, maputik, di ba? Ano natatapakan natin? Mabuhangin and everything. Meron pang isang natatapakan, hindi ko na sasabihin yun kung ano yun. Di ba? Jackpot. O yun. Di ba? Kung ano-anong mga natatapakan natin. Di ba? Pero dahil naligo na tayo, nilinis na tayo ng Panginoong Jesucristo, kailangan ba ulit na tayo po ay i-justify pa ulit? Hindi na. You are already justified. Ang kailangan mo na lang magyari sa iyo ngayon is i-sanctify ka ng Panginoon, nalilinisin ang iyo pong paanan sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan at hihingi ka ng tawad sa Panginoon sapagkat dahil ikaw ay malinis na, ayaw mo na ng kasalanan na ito. Kaya ang isang binago ng Panginoon, ang isang born again, you know what, church? Lagi siyang naglilinis ng paa. Tingin yung paa ng mga katabi yung libiro na. Bagong manicure ba yan? Meron nung kakilala, kahapon nagmamanicure. Kaya ang pula-pula ng paa. You see, church, hindi mo na kailangang tumanggap ulit sa Panginoon. Kasi you are so worried na dahil ikaw ay nagkasala at nakapag-isip ng masama sa kapwa, wala ka na sa Panginoon. No, hindi po ganon. Sapagkat yung pong paglilinis ng Panginoon sa iyo is forever. You are sure about your salvation. Sigurado ang ating kaligtasan sa Panginoon is just that yung pagiging kawangis ni Kristo, hindi pa natin naaabot yung perfectly sa ating mga buhay. Kaya ano pong ginagawa po natin sa proseso ng pagbabanal ng Diyos? Nagsisimba tayo. Nag-a-IG ka. Umattend ka ng mga prayer meetings. Kung may mga seminar, umattend ka ng seminar. Lahat ng mga gawain sa church. Gusto mong matuto ng salita ng Diyos. Bakit? Upang kapag nakatapak tayo ng jackpot, meron tayong panglinis at panlaban. Ang salita ng Diyos. Di ba? So para kapag halimbawa, makita mo na, jackpot na nga, tinapakan mo pa Ang kulit mo din, no? Di ba? Kitang-kita mo na nga, kapatid, maputik nga Problema naman sa'yo, maputik nga, dinaanan mo pa. Sigurado talaga madudulas ka. And that's the wisdom that is coming from the Lord. Dahil sa kanyang mga salita, nagkaroon ka na ng wisdom ngayon na sa paghakbang mo sa araw-araw, alam mo na kung anong klaseng mga bagay yung mga matatapakan mo.
Ang problema, alam mo na nga na nadulas ka nung kahapon lang, nadulas ka dun eh. Pagkising mo ngayon, dumaan ka pa rin. Tuloy, nadulas ka na naman tuloy ulit. Lumipat ka na ng daan. Di ba mga kapatid, ganun po ang buhay Kristiyano. Alam mo na nga na ganito kapag you will fall, you will fail because of this. Ikaw, hala, sige. Pastor, kukurot lang naman ako eh. Konti lang naman. Diba? That's wrong. No? It is true na ang Panginoon po natin ay nagpapatawad. Totoo po yun. Pero alam po ninyo, ang isang tao na alam niyang madudulas siya doon sa point na yun. At maaring sa first time, okay. Second time, there's grace. The third time, okay. Pero kung araw-araw mo na ito ay ipinapamuhay, mas gusto mo pa na nadudulas ka, sa tingin ko kapatid may problema. Maaring hindi ka pa talaga nilinis or nalinis ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, nagkakasala, yes, pero hindi namumuhay sa kasalanan. Amen po mga kapatid. Nagbabago tayo. Ang mga Kristiyano, nagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, nagbabago. Diba? Kaya nga, totoo, renewing the mind every day. At ang pagsisisi ay hindi po one time, big time. Yung sasabihin mo, pag nagsisi ka ngayon, kabuangis mo na agad ang Panginoon. No! Hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo, magsisisi ka at magsisisi ka. Always repenting, always pagbabago. Kaya nga binabago mo ako araw-araw. And that is what you call sanctification. Because after this sanctification, there is glorification na makikita na natin ang ating pong Panginoon. Yung po yung sinasabi graduation. Poreslon. Ang tawag po dun. Malapit na ako matapos. Di ba mga kapatid, ganun po yung sinasabi po ng Panginoon dito. Kaya sabi niya kay Pedro, yung mga naligo na, malinis na kayo. It's just that, yung inyong mga paa, kailangan na lang hugasan. Okay? Ang pagtanggap ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay minsanan, yun nga po, yung sinasabi ko kanina, subalit ang pagsisisi sa mga nagagawang mga kasalanan ay palagian sa proseso ng pagbabanal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, yun po yung sinabi doon na si Judas, bagamat palaging kasama ni Jesus, kasama ng kanyang mga alagad, hindi pa rin nanampalataya. Kaya, anong may tuturing natin sa kanya? Siya ay may tuturing na hindi malinis. Hindi siya justified. No? Hindi na nampalataya kay Kristo. At makikita po natin yon in John chapter 6, yung pinag-aralan po natin. Ang sabi po doon sa verse 70, sumagot si Jesus sa kanila, hindi ba pinili ko kayo, ang 12, at ang isa sa inyo ay dyablo? Siya nga ay nagsasalita tungkol kay Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya na isa sa 12 ang magkakanulo sa kanya. See? Chapter 6 pa lang yon, nagpapahiwatig na si Kristo kung sino yon. And then, in chapter 13, balik po tayo doon, verse 12, kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Yan ang sabi ng Panginoon. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung ako nga na Panginoon at guro,
ay naghugas ng inyong mga paa. Kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ngayon, ipanaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo yung kanya pong ginawa na halimbawa sa harapan po nila. Kaya nga po, katulad po natin, ganoon din po sa atin, na bilang mga magkakapatiran, tingnan yung katabi nyo, kapatid natin yan sa Panginoon. Bilang magkakapatiran, tayo pong lahat, tayo po ay inutusan ng Panginoon na paglingkuran ang bawat isa ng merong pagpapakumbaba, hindi namimili, at may lubos na pag-ibig. No? Hindi po tayo nagtatangi po dito ng ating po mga paglilingkuran. Hindi porke ganito si kapatid o ganyan sa kapatid, o sige, okay tayo. Hindi po ganun. Kundi kahit sino po sa atin po dito, anumang estado, wala pong kinalaman po yun. Kahit sino, pwede nating yakapin. Kahit sino, pwede nating kamayan. Ang problema kung minsan sa ibang mga samahan, ang pinipili lang natin ay yung malaki mag-tights. O dahil malaki mag-offering yan, paupuin yan dito sa harapan. O yung mga hindi nag-o-offering, doon na kayo sa likod. Doon kayo sa mainit. Ay, dito yan. Si sister, dito, sa tabi na aircon. Kasi dito, dahil, minsan ganun po tayo, pinipili natin, ay, si kapatid, dahil good siya sa akin, siya yung aking, Hindi po dapat ganun. Wala tayo pong pinipili sa kahit sino sa ating po mga kapatid sa Panginoon. Kahit sino po sa atin. No? Wala po tayong pipiliin. Paglingkuran natin ang bawat isa. And one thing more, hindi po tayo tinawag ng Diyos upang dungisan natin ang isa't isa. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para magsiraan po tayo rito. No? Nakakalungkot ko minsan, yung iba, katulad na lagi ko sa inyo sinasabi, pagkakaharap mo, ang ganda ng lipstick mo Pero pag nakatalikod na, 10 piso lang naman yan. 3 gives pa. Ay, kapatid, ang ganda naman ng mo. Di ba? Ang ganda naman ng damit mo. Galing lang naman sa UK. Bakit? Ganun ba tayo? Kapag ka nakaharap tayo, pogi tayo. Kapag ka nakatalikod na, mukha na tayo clown. Hindi po dapat ganun tayo, mga kapatid. Kundi tayo po ay dapat na nagpapalakasan sa isa't isa. Nagiging kalakasan tayo bilang magkakapatid sa ating pong Panginoong Jesucristo. In fact, na sinasabi nga natin, yung pong mga hindi magaganda sa ating pong mga kapwa, upang dahil nakita na natin yon, hindi na makita ng iba pa kasi para hindi siya mapapahiya. Kundi maitama yung kanyang mga maling gawa. Yung po yung tinatawag na pagpapalakasan sa isa't isa. Kaya kapag kayo ay nakatanggap, for example, ni-review kayo ng kapatid sa Panginoon, dahil sa mga mali po nating mga gawin, magpasalamat pa tayo. You know why? Because siya ay may concern sa'yo. Kasi kung nakita mo na nga, na marumi yung likod ng kapatid mo, hindi mo pa pinagpag, ano po ang mangyayari? Mas marami pang mga tao makakita na marumi ang likod niya. Na maganda na sana na ikaw na nauna na nakakita na marumi ang likod niya, pinagpag mo na. Kaya sana, kayong dalawa na lang nakaalam. At magiging kalakasan ka pa niya. Sasabihin niya sa'yo, salamat kapatid. Kung hindi dahil sa'yo, baka ano nang nangyari sa akin.
Kaya sa ating pong simbahan, sa ating pong church na ito, mula Tibag hanggang Kasiglahan, dito sa Corayaw, ganun po ang ating pong samahan, pagkakapatiran sa Panginoon. Diba? Tanggapin natin yung pong mga mali po na yon with all our heart and with all love, na may buong pag-ibig. Kasi alam natin na kapag ginawa o ginagawa ito ng kapatid sa atin, it only shows na mahal ka niya. Na mahal ka niya. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, verse 16, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon. O ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, bagamat iba-iba tayo ng pagkatawag sa Diyos, ay hindi po nangangahulugan na mas lamang ang isa doon sa kabila. Hindi po. Nung maaaring tinawag sa atin, itong ministry po na ito, o tinawag sa inyo, yung ito pong gawain po na ito, hindi po ang ibig sabihin po nun, mas pogi ako kesa sa bawat isa. Hindi porke ako po yung nagtuturo ng salita po dito ng Panginoon na sa pastor, hindi ko po sasabihin sa inyo na, ay mas dakila ako kesa sa inyo kasi kayo ay mga membro lang. Ay wala pong ganun. Wala pong ganun. Na sinasabi, oh pastor, you are pastor, kaya dapat pagkakainan, meron kayong special table, presidential table. Nakita na kayo ng ganung pastor? Kahit yung kutsara at tinidor, kailangan daw kulay gold. Kulang na toothbrushan si pastor, ano? Hindi po ganun ang paglilingkod, mga kapatid. Kahit na ano pa ang ginagawa mo para sa Panginoon. Yung simpleng pagwawalis ng ating pong simbahan. Anyway, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating pong mga kapatid na nagpapanatili ng kaayusan at kagandahan ng ating church. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang bawat isa. No? Nakita nyo naman kung gaano kaayos ang ating pong simbahan. Kaya nga po yung Korean partner po natin, pagpupunta po dito, bubuksan niya lahat ng mga kasi sila po yung nag-budget na tumulong po sa atin para mapatayo ito yung church. So, bawat mga sulok ng mga rooms, tinitingnan po nila. Alam niyo po ba yun? Pag pupunta po rito. Tapos, gano'n yan. Tingnan. Nakita niyo naman si Samuel, kung pupunta, ang bilis-bilis lalakad. Pupunta dito, titing-titing. Corayaw Church, very malinis. Very malinis. Sabi niya gano'n. Nakakataba naman ang puso, kahit ibang mga lahi na-appreciate yung ating pong mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Very malinis daw. Diba? So, kahit na ano pang ginagawa mo sa ministry, ikaw ay sumusundo sa mga kapatid sa Panginoon, ikaw ay nagwawalis, ikaw ay tumutugtog, ikaw ay nagtuturo, kahit na ano pa, para sa Panginoon, nag-evangelize, you're opening your place para po sa gawain ng Panginoon, ito po ay paglilingkod sa Panginoon at hindi po rin ito nagiging platform na kung sino yung mataas, sino yung mababa, wala pong mataas. Pagdating po sa langit, sino po ang may pinakamalaking korona? Sige po, pagdating po sa langit, sino daw po ang may pinakamalaking korona? Kasi pagdating daw natin sa langit, lahat po tayo may korona. And then we will lay it down on the feet of our Lord Jesus Christ. So, sino po ang may pinakamalaking korona? Sino po? Tama po kayo, yung may pinakamalaking ulo. Hindi po ang paglilingkod sa Panginoon ay patungkol sa posisyon. Hindi po. It's not about position. It's not about status in life. Kundi ang paglilingkod sa Panginoon, ay para sa Panginoon lamang at para sa kanyang ikaluluwalhati. Wala nang iba. Sa harapan ng Panginoon, walang ibang tunay na dakila kundi siya. Kaya't sa lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod, nawa ang laging mapapurihan, walang iba kundi ang ating Diyos. Then in verse 17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Sino po ang tunay na mga pinagpala? Ang tunay na mga pinagpala ay yung mga naglilingkod ng may pagpapakumbaba.
Are you with me, church? No? Yung may pagpapakumbaba, yung walang halong papuri sa sarili, kundi ang lahat ng mga nagagawa niya para sa Panginoon, galing sa Panginoon. Siya ang tatanggap ng papuri. Hindi ako. Hindi kung sino. Hindi kung sino yung magaling. Hindi po. Kundi ang Panginoon lamang. Siya lamang ang tatanggap ng papuri. And in verse 18 to 19, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit ito ay upang matupad ang kasulatan. Ang kumain, tingnan nyo to, ang kumain ng aking tinapay, tingnan nyo ay nagtaas ng kanyang sakong labang sa akin. Sinasabi ko sa inyo ngayon ito, bago mangyari, upang kapag ito ay nangyari, ay maniwala kayo na ako nga. So sa tagpo po na ito, pinoprophesy ng ating Panginoong Jesucristo yung pong gagawin ni Judas. Yung pong nagtaas ng sakong, ang ibig sabihin po noon, yung pong pag-abot kasi ni Jesus Christ noong tinapay, ang ginawa ni Judas, umalis sa kanyang grupo. Okay? So nagtaas ng sakong, umalis. Nagtaas ng sakong. Asa pa yung sakong? Dito? Nagbanggit si Jesus ng gagawin ni Judas. At pagkatapos siyang abutan ito ng tinapay, ay siyang aalis sa grupo upang pagkanulo ng Panginoon. At yun po ay makikita po natin sa verse 30. At yun din po ay pinrophesy back in the Old Testament nang sinabi po sa Awit chapter 41 verse 9, maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan na kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. No? Nakakalungkot po yung gano'n, no? Tinuturing mo na kaibigan, and then everything that you have, you're giving him, and yet, sa kaduluduluhan, ikaw pala ay pagkakanulo. Saan binenta ang magkano? Sa magkanong binenta ang Panginoong Jesucristo? Sa? Very good. 30 pieces of silver ang binayad kay Judas. And then in verse 20, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin. At ang tumanggap sa akin ay tinatanggap siya ng nagsugo sa akin. Kaya alam po ninyo mga kapatid, ang pagtanggap sa sugo ni Kristo, ibig sabihin yung pagtanggap po natin sa lahat ng mga natututunan po natin dito. Okay, yung pong mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos ay sinugo ng Panginoong Jesucristo. At yung pagpapakita po ng pagtanggap doon sa mga sinugo po na yon ay yung pong pagtanggap sa lahat ng mga turo mula sa kanyang mga salita, sa Bible lamang, no? Sabi doon na yung pong mensahe niya, yung pagtanggap kay Kristo ay makikita kapag ka ito ay tinanggap mo, yung pong kanyang mga salita. At kapag ka tinanggap mo yung mensahe po na yon, ito po ay pagtanggap kay Kristo, at ang pagtanggap na yon kay Kristo ay walang iba kundi pagtanggap na rin sa ating Ama. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, sabi po niya, John chapter 14, sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So, ibig sabihin, hindi ka makakapunta doon sa Ama maliban sa Panginoong Jesucristo. Last words, ang sabi po doon, ang tunay na dakila sa kaharian ng Diyos ay hindi ang naghahangad na paglingkuran. See, church? Sino daw po? Kundi ang mapagkumbabang naglilingkod sa iba gaya ng halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid. Kaya natutuwa lang ako, especially yung mga natin, yung mga BHW, for example na lang, mga BHW natin, pumupunta sila sa mga bahay-bahay para
magbigay ng tawag dito, knowledge about health, mga gamot and everything. Yung iba, sila Ate Rosa, nagtitimbang ng mga bata. Ito yung mga hindi nila kakilala. At sila po ay hindi po sumasahod po dito. No, malaki yata sahod niya eh. No? Ang natatanggap lang nila ay yung pong mga simpleng, ang tawag sa ganyan? Honorarium. Sipin nyo, 1,000 isang buwan. Kulang pa pamasaya, tumaas na pala. Praise God! Tumaas na. So yan po. Anyway, meron po tayong mga BHW po dito. And bakit po nabanggit po ito? Kasi natuwa lang ako sa samahan po nila. Dahil I think it's every morning. So every Wednesday, si Ate Baby po, ginagamit po sa mga BHW para po ina-IG niya. Alam mo yung ginagawa sa IG? It's just at hindi lang pareho nung sa atin kasi kapag yung IG na ginagawa natin, matagal masyado. Ang ginagawa po niya, nagde-devotion siya and everything. And then, alam niyo po kung anong nangyari, naging bunga si Ate Jo. Yan, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, dalawa na po kayong Jo. Yan. Kaya Jojo. So, yan. Tatawa din kayo minsan. Lagi kayong mga seryoso eh. So, yun po mga kapatid. Nawa, tayo po ay maging masaya sa paglilingkod. Katulad ng mga BHW, they're just happy. They're not looking for extravagant salary. No? Gusto lang nila yung ginagawa nila, tumulong sa mga tao. Di ba? Maglingkod sa mga tao. Nawa, ganun din tayo. Sa atin naman ng mga, dito sa church, paglilingkod, yung pong maibahagi yung salita ng Panginoon. Na wala po tayong kahit na inaasahang anong kapalit. Ang importante, may bahagi natin yung salita ng Diyos. Amen po? So para po sa ating pong huddle question, bilang tagasunod ni Kristo, paano mo may isasabuhay ang servant leadership sa pamamagitan ng mapagkumbabang paglilingkod sa iba? Sige. Okay, so sige po, tayo po ay umuko at tayo po ay magtapos sa panalangin. Panginoon, salamat po sa umaga na to. Salamat o Diyos sa inyo pong pagpapakumbaba na sa inyo pong kababaang loob ay naabot po ninyo kami. Salamat o Diyos dahil kami na hindi karapat-dapat ay dahil sa inyo pong humility ay nagkaroon ng buhay. Buhay na mula sa inyo, buhay na walang hanggan. Kaya salamat o Diyos at karapat-dapat ka lamang Panginoon na tumanggap ng papuri at tunay na pagsamba. Salamat o Diyos, ganoon din ay inaalala po namin ang aming po mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman sa mga oras po na to, na, o Diyos, dalangin po namin na sila po inyo pong abutin, pagalingin, i-provide ang lahat ng mga pangangailangan para po sa kinakailangang gamutan, kung meron man. At dalangin din namin, Panginoon, na yung po mga hindi nakadalo po ngayon, ano man ang kanila pong mga ginagawa, dalangin namin ang pagpapala na nagmumula po sa inyo, ang patuloy po nilang mararanasan. Salamat po, O Diyos, at patuloy niyo po kaming ingatan sa buong araw po na ito, sa lahat ng mga gagawin pa, at ikaw po ang patuloy na mapapurihan. Salamat po, O Diyos, at mga kapatid, tanggapin natin ang words of benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everyone will say, Amen, Amen. God bless po sa inyo lahat mga kapatid.